Mga kasambahay, naranasan niyo na bang mamaga ang inyong pisngi o panga kasabay ng pagkakaroon ng lagnat at sakit ng ulo? Akala natin simpleng beki lang pero alam niyo bang may mga komplikasyong pwedeng makaapekto hindi lang sa katawan kundi pati sa ating utak? Ako kaya alamin natin kung paano maiiwasan ng komplikasyon at mapoprotektahan ang ating pamilya. Dito lang sa Dr. Zon TV. Kapag biglang namaga ang panga o pisngi, may lagnat at masakit ang ulo o panga, maaaring hindi lang ito simpleng sipon, maaari na itong sintomas ng mumps o beke. Isang viral infection ng sanhi na pwedeng magdulot ng seryosong komplikasyon kung pababayaan. Ako para po sa paunang kaalaman, alamin natin ang mga mahalagang impormasyon tungkol dito. Alamin po natin yan sa Dose of Information. Alam niyo ba na ang mumps o beke ay isa sa mga pinakamatagal nang kilalang sakit sa kasaysayan? Noon pa lamang 5th century BC, si Hippocrates na tinaguriang Father of Medicine ang unang naglarawan ng mumps. Ayon sa kanya, ito ay pamamaga na malapit sa tainga, minsan sa kaliwa lang, minsan pati sa kanan, at may mga pasyente rin daw na nakaranas ng pamamaga ng testicles. Pero hindi pa noon alam kung ano ang sanhi nito. Noong 1934, sina Claude D. Johnson at Ernest W. Goodpasture ang nakatuklas na may virus sa laway ang mga may mumps at ito ang sanhi nito. At sa wakas noong 1945, na-isolate at na-culture na ang mismong virus. Pero lumipas pa ang ilang taon bago lumabas ang unang bakuna noong 1967. At malaking tulong talaga ang vaccination para mapigilan ang pagkalat ng sakit na ito. Kung walang bakuna, pwedeng umabot sa 100 hanggang 1,000 kaso kada 1,000,000 tao ang magkaka-mumps at magkakaroon pa ng epidemic kada 4 hanggang 5 taon. Interesting, di ba mga kasambahay? Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos ang usapan. Para mas mapalawak pa ang ating kaalaman tungkol sa mumps, kasama natin ngayon ang pediatric specialist mula sa Makati Medical Center. Let's welcome Dr. Reynalyn San Andres Tiangha. Hi, Doktora. Welcome to Doctors on TV. Morning, viewers of Doctors on TV. Thank you for having me here today. Yeah, thank you also, Doktor. At marami tayong matutulungan sa ating pong tatalakayin ngayong umaga. Okay, so ito, Doc, una sa lahat, alam natin, very common. Pero ano nga ba ang mumps o beke? So, ang mumps or beke ay isang nakakahawang sakit na sanhi ng virus. So, karamihan ng presentation ng mumps is parang ordinaryong viral illness at first. Pwedeng magkaroon ng pasyente ng lagnat, pwede magkaroon ng headache, pwede magkaroon ng a little bit of body pain. But then, 1 to 3 days after ng mga prodrome ng symptoms, nagkakaroon na sila ng pamamaga ng magkabilang bahagi ng pisngi. Particularly yung ating parotid gland, which is salivary gland na nagpo-produce ng laway. Okay, so gusto ko yung sinabi mo kanina kasi kalimitan, di ba, yung pagka-viral illness, no? Yes, kalimitan ganyan mga 3 araw. So, common yan. So, basically, ito rin yung makikita dun sa mumps bago lumabas yung paglalaki dito sa may Yes, Doc. baba ng pisngi, no? Okay, so yun nga, yung paglaki ng parotid gland. So, doktora, pag ba nagka-mumps, isa lang yan o dalawa pagka nagka-meron? Kadalasan po ang mumps is bilateral or magkabilang side. Pero maaari din pong mangyari na isang side lang po. Pero soon after, pag gumaling na yung isang side, at saka po lalabas yung simptomas ng kabilang side. I see, pero ganong katagal ba yung pagpaga? So, Kunyari, yung isa pagana. Okay. So, ilang araw bago yung isa naman? So in terms of pamamaga ng mumps, kadalasan ito ay mga at least 5 araw. So tumatagal yung total na pamamaga ng magkabilang side ng pisngi, mga 10 araw. Pero bakit nga ba namamaga yung, panga o pisngi pagka may mumps? Okay, sa mumps, kadalasan po kasi ang virus na ito, ang tina-target niya is mainly yung ating salivary gland. Particularly, yung pinakamalaking salivary gland sa ating katawan, which is yung parotid gland, na situated here, okay, in front and below of the ear. So, ito yung portion na namamaga. So, usually, for this type of ating condition, okay, sa mumps,
kadalasan pag namaga siya, ang nangyayari is yung portion ng ating tenga is medyo tumataas siya. And hindi mo na masyadong makakapa yung ating jawbone. Kasi sa sobrang pamamaga niya, okay, wala naman tayong nakikitang pamumula, wala tayong nakikitang any redness, yung skin elasticity is still the same, pero pag kinapa mo siya sa sobrang maga, wala kang ma-palpate na jawbone. Okay. So basically, di ba, generally speaking, pag may pamamaga or yung tinatawag nating cardinal signs of inflammation, meron yung mga tinatawag na rubor, calor, dolor, o tumor, mga ganun. So basically, Yes. para maliwanag natin sa mga ating mga tagapanood, may pamumula, Okay, in common terms din of ba to pamumula, sa hindi siya mumps? masyadong common Hindi. sa mumps. Okay, calor, medyo parang mainit, warm to touch. Maaring warm to touch, tapos meron din tayong pamamaga, okay? Okay. And then masakit siya, isa So sa may yung hallmark. dolor na tinatawag. Meron tayong dolor. Okay, so ganun din ang presentation, Yes. same din. Yes. Okay, pero gano'n bang kasakit to? Kumbaga 1 to 10, yung usual nakikita nyo sa mga pasyente. So kalimitan ng mga pasyente, minsan nahihirapan silang kumain, nahihirapan silang magsalita, nahihirapan silang uminom. Kaya minsan, yun mga type ng pasyente na yun yung mga kailangan mo talagang closely observe. Kasi syempre, lalo na sa mga bata, napakabilis mag-set in ng dehydration. The moment na hindi na sila kumakain, yun yung pag-iisipan mo bilang doktor, kailangan mo ba silang admitin para sa isang simple kasi- viral infection? So, minention nyo na pag sa mga bata, medyo mas mahirap kasi pag may moms or Becky, hindi naman talaga, it's not always admissible, di ba? Hindi Yes. kailangan i-confine. Okay, Yes. so like what you mentioned, pag sa bata nagka-moms, so dyan yung parang medyo may dilemma ka, teka, dapat bang i-admit ko to kasi baka hindi nakakakain, so well, at least naka-IV, baka ma-dehydrate. Okay, so does it suffice to say na hindi lang kasi ang Becky common sa mga bata, pati sa matanda pwede? Yes. So, ang beke is pwedeng mangyari sa mga bata at matanda. Depende kung number one, bakunado ba sila. Kasi basically, part ng National Immunization Program ang bakuna sa beke, kasama siya ng MMR. So, it's a trivalent vaccine, kasama ang measles, kasama ang mumps, kasama ang rubella. So, kailangan, okay, tignan muna natin yung vaccination status ng matanda or bata bago natin, okay, malaman kung beke ba to o hindi. And then next would be, kailangan din natin malaman yung immune status. Baka mamaya yung immune system pala nila is medyo immunodeficient, kaya sila nagkaroon ng ganitong sakit. Okay. So, Doktora, you mentioned about the vaccination. So, part nga Yes. siya ng MMR na tinatawag. Yes. Okay. So, kasama dito yung tigda. Sige, ikaw mag-elaborate, Okay, Doktora. so para sa bakuna, para sa mumps, okay, wala pong singular vaccine or solong vaccine para sa mumps. Lagi siyang kasama ng measles, mumps, rubella. Ito yung tinatawag natin na MMR vaccine. Okay, and ito po mga kasambahay ay nakukuha ng libre sa health center. Pwede, di ba? Yes, maaari pong makuha sa health center kasi mandated po yan by the law of Republic Act 10152, mandatory immunization of infants and children, particularly of all the vaccine-preventable diseases. To make it simpler, kasama po ito sa mga Yes. mandato ng Department of Yes. Health, programa ng ating gobyerno. Yes. Okay, so kailangan lang talaga dapat alam natin ang mga programa na ino-offer sa ating mga barangay, di ba? Yes po. Okay, lahat siya may mga health workers naman tayong pwedeng tumugon sa ating mga inquiries o pagtatanong. Ano po? Yes. Pero ito, Doktora, kaya ako tinulong kasi di ba, merong mga iba hindi nakapagpabakuna. Ito yung isang common na tanong pag ba nagbakuna, hindi na magkakaroon ng beke? So, no vaccine is 100% okay na magsasabi sa'yo na hindi ka magkakaroon ng sakit. Kasi kahit nagbakuna ka, meron pa rin tayong tinatawag ng mga breakthrough infection wherein a patient can still get the disease itself. However, ang kagandahan ng may bakuna, number one, milder ang symptoms mo. Kung sa beke, less yung pamamaga, less yung lagnat mo, less din yung sakit. At less yung pagkakaroon ng komplikasyon, Yes, tama, Doktora? less ang Okay. complications. Kasi grabe ng mga complication na pwedeng mangyari din sa isang pasyente Which na may are, mumps. Doktora, takutin natin ng kaunti ang ating mga kasangbahay para talagang lalo na yung mga bagong, yung Yes mga po. magiging nanay pa lang. Opo. Okay, yung mga, yung mga nanay, maganda kasi sa atin nakadepende ang ating mga anak. So, dapat alam Yes. natin yung mga responsibilidad natin. Merong right sa health ang mga bata, di ba? Okay, Yes. Doktora, sige. So as healthcare worker, syempre tayo ang number one source ng reliable medical information dapat. So dapat i-discuss natin sa mga magulang ano ba yung benepisyo ng pagbabakuna ng MMR vaccine. So kailangan i-discuss natin sa mga magulang na hindi ito linked with autism kasi naalala mo early 2000s there was
parang dilemma dun sa measles, mumps rubella vaccine or MMR na parang nilink siya with autism pero na-debunk na yung study na yun na hindi talaga siya totoo. So during that time, syempre, natakot yung mga tao na magpabakuna ng MMR kasi inisip na baka magka-autism yung anak ko. So ang nangyari was nag-drop yung vaccination rate. Doon nag-surge yung mga vaccine preventable diseases like yan, yung measles, mumps, okay, rubella or German measles. Okay. So sa case ng mumps or dahil part siya ng MMR vaccine, Yes. ano yung dapat what should be the age of the baby Okay. para mabigyan tapos kailan yung mga booster dosing nito, doktora? Sige po. That's a very good question. So, both bata and matanda, pwede tayong magbabakuna ng MMR. So, ang unang pagbabakuna ng MMR, ginagawa natin to kapag ang bata ay 1 taong gulang na or 1-year-old. And then, it is followed usually by a booster dose when they are school age niya, mga 4 to 6 years old. Pero, kung gusto niyo naman na fast track yung bakuna, maaaring ibigay yung susunod na dose at least 4 weeks or 28 days apart from the first dose. So, sa ating mga adults na naghahabol ng bakuna, within 2 months, matatapos mo yun. Ibigay yung first dose ngayon, after 28 days or 4 weeks, ibigay yung pangalawang bakuna. Okay, so, doktora, yung matatanda na hindi nila alam kung nabakunahan sila, safe naman kung kunyari mauulit yung bakuna? Yes, kasi ang pagbabakuna, it uses a very small portion of the immune system lang naman. So, sinasabi nila, kapag isa ang bakuna mo for MMR, it gives you roughly 72% of protection. Kapag naman natapos mo yung 2 doses, at least 86 to 88% yung level of Which protection. is highly significant. Yes, it's highly significant in preventing the disease. Okay, so there's no such thing as over-vaccination. There's no such thing as over-vaccination. Halika, kasi- magpabakuna na tayo ulit, doktora. Alika, Doc. Ulitin ko yung mga bakuna. Okay, so ito hindi, doktora, ito pong malinaw para at least mas naiintindihan. Yes. Kasi this is preventable, doktora, Yes. di ba? Or kung magkameron nga, at least, less complicated. Yes po. Okay, so ito. Pero ito, doktora, alam na nila kung paano sila makaka-prevent nun. And pag ba may moms nakakahawa, kasi di ba, kanina partner siya ng sa vaccine ng MMR, Opo. dito ay mga viral etiology, virus po ang Yes. sanhi nito, no? Okay, so basically, nakakahawa. Kunyari, nag-uusap tayong ganyan, may Becky ka, doktora, makukuha ko ba yan? Pwede. Kasi ang Becky, nakakahawa siya 2 days before pa lumabas yung simptomas hanggang 5 araw matapos mo makita yung pamamaga or parotitis. So meaning, wala ka pang Becky, pero magkaka-Becky ka pa lang pala, pwede ko nang nakuha din. Yes. Nauna ka lang lalabas yon pero ako din magkakameron. Yes. Oh. So, ang Becky kasi, when a patient, has a Becky or mumps, na-expose ka sa kanya, may tinatawag tayong incubation period, di ba? It is the time where yung ating, exposure, ito yung time na yung exposure natin hanggang sa lumabas yung simptomas. So, kalimitan sa ating mumps, 12 to 25 days yung incubation period. Medyo So, matagal minsan, din. kahit talagang wala ka pang simptomas, nakakahawa ka na pala. So hindi mo rin alam kung kanino mo nakuha. Basically, Yes. pwede rin yun. Kasi basically, ang mumps, kung paano mo siya nakukuha, number 1, respiratory droplet. Kung ako may mumps, hindi ko naman alam na may mumps ako, na ubuhan kita, humatching ako, or simply nag-uusap tayong dalawa, pwedeng pumunta sa'yo yung respiratory droplet. So dito na naman papasok yung importance na mataas lagi ang immune system. Kasi, Yes. correct me if I'm wrong, pwede naman na kahit may mumps ka, pwede ko rin naman hindi mahawa yun. Pwede rin, doktora? Yes, maaari din. Depende sa Pwede. level of immune system ng But how about kung kunyari nagka-mumps na? Okay. Pwede bang magka-mumps ulit? Pwede namang maulit ang may mumps. reinfection. May mga ibang nagkakaroon ng mumps or recurrent parotitis. Kanina, so I was asking kung ano yung mga nakakatakot na mga complications. You mentioned about mas less na ngayon. Pero ano ba yung mga dating kilala na complications, linked to Okay. mumps? So baka matakot yung mga viewers natin, pero isa-isahin natin, ha? So in terms of the most common complication ng ating Becky or mumps sa mga kalalakihan, particularly post-pubertal males, meaning after puberty, sila yung mga nagkakaroon ng orchitis or pamamaga ng testis. As we know, ang testis, di ba yan na nagpo-produce ng sperm, ng testosterone, okay? So, minsan, pwede tayo magkaroon ng hypo or subfertility. Hindi siya permanent infertility. Pag sinabi mong hypo or subfertility is, syempre, dahil yung testis, siya yung nagpo-produce ng sperm, yung quality ng sperm na napoproduce might be, hindi masyadong maganda yung quality, Not of good hindi quality. masyadong gumagalaw, or konti yung napoproduce, pero it's just transient. Hindi siya permanent. During the time na may mumps? Yes. Kasi ang mumps din po is, pag nagkaroon ka ng orchitis, isa sa epekto niya, testicular atrophy, lumiliit yung testis mo. So, syempre, pag lumiit siya, reduce din ang function.
Okay, pero pero pwede pa rin yan later na Yes. parang capable pa rin na Capable pa rin. makapag-impregnate ang isang lalaki. Yes po. Capable pa rin, pero reduced yung fertility. And then, so siguro they would have to seek help na lang, medical help Yes. from their urologist. Yes. Okay, so para assisted. Yes Okay, po. so walang dapat ikatakot. Okay, so Okay. pero ito, doktora, meron bang specific na gamot para sa mumps? Wala. Okay? So, in terms of mumps, okay, wala tayong gamot for mumps because it's a self-limiting disease. So, Just like other majority just like any of other viral illnesses. infections. Pero, ang gusto natin is supportive treatment. So, pag sinabi nating supportive treatment is, of course, adequate rest. Magpahinga tayo sa bahay. And then, we need to ensure that we are taking lots of fluids. Okay? Particularly kung tayo ay nilalagnat, sana electrolyte drink ang ating inumin. And then next would be, we can also take paracetamol and ibuprofen. Okay? Sila ay mga gamot para sa sakit, para din sa ating paglalagnat. And then syempre, wag na wag po tayong iinom ng antibiotics kung tayo ay may mumps. Kasi may mga ibang mumps, okay, na patient before na nabibigyan ng antibiotics kasi iniisip nila baka bacterial yung cause. So wag na wag pong iinom ng antibiotics, wag mag-self-medicate. Okay, and syempre, pinaka-importante kung tayo nasa bahay at may mumps, para hindi natin mahawa yung mga kasama natin sa bahay, mag-isolate tayo. Okay, so So, dapat isolation. Kaya so ang tagal ng incubation period, doktora. So gaano Doc. katagal ba dapat naka-isolate ang isang pasyente na may beke? 5 days 5 after days mo pwede makita na. yung pamamaga. Okay? Tago ka na muna, Tago hibernate ka na muna. ka. Tapos, Okay. Doc, balikan ko yung mga ibang komplikasyon Sige, ha. doktora. Balikan ko yung mga ibang komplikasyon ng mom. So, sa mga babae naman, syempre, kung lalaki na maga-testis, sa mga babae naman, ovaries ang nagsuswell. So, tinatawag na oophorytis. So, karamihan, ang presentation nito is pelvic pain or abdominal pain. Next would be ang mumps or beke, maaari siyang maging cause ng aseptic meningitis, okay? Or pamamaga ng brain and spinal cord. So karamihang makikita sa mga pasyenteng to, ang sakit ng ulo nila, and then next would be may stiff neck, and then may light sensitivity. Next would be pwede ring maging cause ng encephalitis. Pag encephalitis, yung brain tissue mismo yung namaga. So mas delikado siya kaysa sa meningitis. Kasi ito, may seizure ka na, may confusion ka, may Ang loss of meningitis consciousness. kasi ang namagay nakabalot lang sa brain. Yes. Pero ang encephalitis, the brain, Brain itself tissue ang itself. namamaga. At saka may long-term sequelae kasi ang encephalitis. So yung mga less common naman na pwedeng mangyari kung ikaw ay nagkabeke, pwedeng magka-pancreatitis, magkaroon ka ng hearing loss, okay? And some they say parang pwede ring magkaroon ng risk ng miscarriage kung ang nagkaroon ng moms buntis. Oh. Kasi di ba nagko-contract tayo Yeah. pag tayo ay may infection? So, pwede mo na ilabas yung baby. So, dapat, doktora, talaga, okay, moral of the story would be magpabakuna. Yes. Okay, so yun. Kasi kung the mumps itself, hindi naman nakakatakot, but basically, it's the complication that comes with it, yun ang Yes. problema. At saka ang mumps is a vaccine-preventable disease. The vaccine is readily available sa ating mga Pwede pa nga barangay libre health sa center, barangay, di ba? sa ating mga pedya, okay, sa ating mga doktor. I-consult nyo lang sila kung talagang feeling nyo wala pa kayong bakuna for mumps and gusto nyo maging protected, mag-consult po tayo sa doktor. Okay, there you have it. Ako napakaraming nating natututunan na mahalagang impormasyon mula kay doktora, no, mga kasambahay. Pero may mga paniniwalang kailangan pa rin linawin. Ako, kaya wag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang Doctors on TV. And we're back, mga kasangbahay. Narinig nyo na ba yung sabi nila, okay lang yan, lilipas din? Well, not always true. Kaya ngayon, let's break the myths about moms. Dito lang sa Mythbuster. Doc, time to clear things up. Sasagutin nyo ito. Doc, Okay kung po. myth or fact nga ba ito? At ipapaliwanag kung ano talaga ang katotohanan sa likod ng bawat isa. Are you ready, Doc? Yes, I'm ready. Okay, myth or fact, ang beke raw ay pwedeng magdulot ng pagkabaog sa lalaki at babae. So, sa mga babae at lalaki, subfertility or hypofertility, reduced yung ating fertility, hindi siya permanent infertility. So, yun yung tamang sabihin. Kasi paniniwala nila, pag nagkabeki ka, magiging baog ka na. So, hindi naman po. Mababawasan lang yung pagiging fertile mo. So, wala pong katotohanan yon at Yes. wag matakot. Okay, so hindi siya totoo. Okay, so myth or fact, nakukuha ang beke sa pagkain o inumin na marumi. Okay, so ang beke is hindi siya foodborne disease, hindi rin siya fecal
oral route. Okay? So, ang Becky is nakukuha mo siya usually, okay, respiratory droplets. So, exposure sa coughing, sneezing, or simply talking to a patient. Next would be yung ating direct contact, like sharing utensils, kissing, kinain mo yung pagkain ng pasyente na may Becky or ininuman mo yung drink niya. And then next would be yung ating mga house fomites, yung mga contaminated surfaces na hawakan natin, nakalimutan natin maghugas ng kamay, na ipasok natin sa ilong or bibig, portal of entry yun ng virus. Okay. Ito, myth or fact, nakatutulong magpagaling ng Becky ang pagpapahid ng blue na dye o tina na may halong suka. Okay. O dami natin nakikita, doktora, di ba? Ang Myth or dami natin fact? nakikita may blue dito. So, hindi po totoo na kapag nagpahid ka ng tina na may suka, is gagaling siya agad. Like what I've said, mumps is a self-limiting condition, meaning kahit magbigay ka ng gamot or hindi, it will run its own course, gagaling ka. Okay? So usually, hindi yan totoo, tigilan na po natin yung paglalagay ng tina kasi baka mamaya ma-irritate pa po yung balat ninyo, magkaroon ka pa ng mga allergic contact dermatitis, di ba? Yes. Okay. So, wag na maglagay ng tina. Hindi, very common yun actually. Oo. Kaya nga natin nalalaman na may Becky yung ibang tao because of the tina eh. Yes. Okay, so wala daw yan. It's a myth, okay, Yes, mga it's a myth. kasambahay. So ito po, myth or fact, lahat ng namamaga ang pisngi o panga, Becky agad yan. So, it's a myth kasi kailangan malaman natin ano ba ang cause ng pamamaga. So, Becky or mumps is the most common cause of childhood parotitis worldwide. But, you have to ensure also na hindi siya, number one, bacterial cause. Kasi, pwede rin po na ang pamamaga is bacterial parotitis caused by Staphylococcus aureus, yung mga Streptococcus and atypical mycobacteria. Maaari rin ibang virus pala yung nag-cause. Pwedeng Epstein-Barr virus. Kaya lang sa EBV, may sore throat ka, meron ka mga lymph nodes. Pwede rin yung mga para-influenza virus, mga enterovirus, maging cause din ng pamamaga. Next would be yung mga non-infectious causes natin. Would be malignancy ba yan, gaya ng lymphoma? Drug reaction ba siya? Okay? Or pwede rin bang mastoiditis siya or dental abscess? So kaya magpatingin tayo sa doktor para malaman natin bakit namamaga yung ating pisngi or panga. Yes, because proper diagnosis would mean Yes. proper management and Yes. hindi na natin, parang hindi na dadating ang mga Yes, komplikasyon pa. Okay. At saka sa pag-diagnose ng mumps, like all diseases, we base it on physical examination and history of the patient. So, history is napakalaking bagay. Alamin mo, kailan ba nagsimula yung sakit, okay? Ano yung mga kasamang simptomas, na-expose ba siya sa taong may mumps? Kasi syempre, that would narrow down your diagnosis na baka mumps tong sakit na to. And then sa physical examination, ano ba yung mga hinahanap mo? Sa pamamaga, ano yung location? Isang side, dalawang side? Meron bang mga kasamang ibang parte na namamaga? Masakit ba ang tiyan? So, syempre, kung nakita mo namamaga yung balls niya, namamaga rin yung dito niya, mumps ba siya? Okay? Okay, so let the medical professionals, Yes. come up with the medical diagnosis Oo. accurately. At saka, Doc, yung mga laboratory test for mumps, syempre mahal siya. Kasi RT-PCR ang pang-test, okay, para malaman natin kung mumps siya o hindi. So, syempre, hindi biro ang presyo ng RT-PCR, libo siya. Next would be yung mga IgM, IgG na test, okay? Yung Antibodies yan, doktora. Yes, antibody. So, IgM will tell you kung may mumps ka ba sa ngayon. Kaya lang, ang time frame niya, you need to do it 3 to 10 days after the swelling of the parotid gland. Yung IgG naman will tell you, nagka-mumps ka na ba before or bakunado ka sa mumps? Pero always remember, a negative test, pero you have the clinical presentation of mumps does not rule out the diagnosis. Oh, in short, dapat ho Yes. talaga pumunta sa doktor at Yes. wag mag-self-medicate. self-diagnose. Yeah, and self-medicate. Okay, ito, myth or fact, kapag nagkatigdas ka na, immune ka na rin sa Becky. So, magkaibang, sakit ang tigdas at Becky. So, pareho silang nasa Paramyxoviridae family, but definitely, magkaiba sila. Magkasama man sila sa isang bakuna, magkaiba sila. So, hindi po ligtas yung mga pasyente na nagkatigdas na hindi ka na magkakaroon ng Becky. Kasi, magkaiba silang kondisyon. Dahil magkaiba ang kanilang cause. Yes, magkaiba ang cause. parehong virus. Isang measles virus, isang mumps virus. Mumps virus. Okay, so ito, myth or fact, gagaling agad ang Becky kung lalagyan ng langis o cold compress. Okay, so it's a myth. Kasi, yung pagpapahid ng mga langis, paglalagay ng mga cold or warm compress, definitely, for symptomatic relief lang siya. Magre-reduce yung pamamaga, or syempre, pag binamasahin natin, di ba, medyo nakakaramdam tayo ng medyo soothing feeling, pero hindi tayo gagaling. Pero you still have the infection Yes, that and time. 10 days ang usual course ng mumps.
O naku, pag nasa school ang mga bata, di ang tagal ng absent. Oo, ano? 10 days. Pero ito ba meron, sorry, maitanong ko lang, meron ba tong season na parang mas tumataas yung incidence? Like for example, pag summer ba or wala at all throughout the year? It can come out. All throughout the year. Pero ngayon kasi, based on the BPS registry, I checked yung sa Philippine Pediatric Society, since January 1, 2006 hanggang ngayon, okay, there are only reported 955 cases ng mumps without complications. Yung mumps with complications naman, nasa 124 cases from 2006. So ngayong taon, 6 lang yung nagka-mumps sa Pilipinas. Probably because mataas na yung vaccination rate natin for Siguro MMR. kasi, ang maganda kasi also, marami na nakatutok sa mga social Yes. media and talaga nakita rin naman natin yung Oo. information, dissemination ng Department of Health. Opo, tsaka ginagawa nila, di ba, na nagbabahay-bahay sila. Noong time na nagkaroon ng COVID, syempre bumaba yung ating vaccination rate dahil natakot yung mga tao na lumabas. So, ang ginawa ng Department of Health, yung mga barangay, di ba yung mga barangay health workers mismo, chinecheck nila yung baby book ng mga bata. Pag kulang ang bakuna, binibigyan nila. So, probably that's also the reason why bumaba yung incidence ng beke sa Pilipinas kasi nagpabakuna na tayo. Oh, that's glad to know. Okay. Ito, myth or fact, mas delikado raw ang beke kapag nakuha ng adult kasi nag-iiwan ng permanenteng pinsala. Okay, it might be a fact, okay? Kasi based on CDC, karamihan ng mga komplikasyon ng ating moms ay nakikita natin sa mga adults, particularly yung orchitis, post-pubertal male yan, and then yung oophorytis, post-pubertal female. So, maaaring yung mga komplikasyon, yung mga aseptic meningitis, encephalitis, mas nakikita natin siya sa matatanda kumpara sa bata. Oh, okay. So, ayan mga kasambahay, myths busted na. Alam na natin ngayon na ang beke hindi dapat basta-basta binabaliwala. Importante ang tamang alaga, isolation, at bakuna. Number 1, para iwas sa komplikasyon. Maraming salamat kay Dr. Reynalyn San Andres Tiangha sa paghatid ng linaw at katotohanan. Pero Doc, bago po kayo magpaalam, any final health tips para sa mga gustong iwas beke? Okay, sa ating mga viewers ng Doctors on TV, tandaan na ang mumps or beke ay isang nakakahawang viral infection. Pero ang maganda, vaccine preventable siya. Okay? So, ang MMR ay epektibo, ligtas, and yung in terms of safety profile, napakaganda ng safety profile ng vaccine na to and less yung side effect. Okay? And then, para sa ating mga viewers, responsibilidad natin as tayo na nakatira dito sa Pilipinas, responsibilidad natin na siguraduhin na nabakunahan yung ating anak and tayo rin nagpabakuna for measles, mumps, rubella para maprotektahan din natin yung ating komunidad. Okay? So, naniniwala kasi ako na sama-sama kaya nating sugpuin yung mumps, para sa mas ligtas na kinabukasan ng ating mga chikiting. Oh, very well said, Doktora. Oh, humabol po yung mga hindi pa nakakapagpabakuna. Yes. Okay, pwede daw po. Yes, And pwede, Doktora, pwede. baka may gusto ka nga batiin o you might want to invite our viewers to visit you here at Makati Medical Center. Okay. Para sa ating mga viewers, kung kayo po ay may mga medical concerns, meron kayong gustong ipatingin sa doktor, dito po sa Makati Medical Center, marami po tayong mga pediatricians at iba pang doktor. Maaari po kayong magpatingin dito. At kami ay tutugon sa inyong mga katanungan basta kaya ng powers namin sagutin. And I just like to greet, MMC Department of Pediatrics. Thank you to our chairman, Dr. Bernie, for this opportunity. And I would like to greet lang my family, Pretz and Sophie. Okay, hello. Ayan. Hello. Thank you very much, Doktora. Salamat po. Salamat po. And of course, for more information about their services, visit the Makati Medical Center website at www.makatimed.net.ph. You can also conveniently book an appointment online or reach your 24/7 hotline at 02-8888-8999. 58 po yan, 39. Stay connected to world-class healthcare anytime. Or you can visit here at Makati Medical Center, your trusted health partner, located at number 2, Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. Ang ganda ng usapan natin, mga kasambahay. Naku, marami pa tayong dapat malaman tungkol sa ating kalusugan. Kaya tutok lang dahil magbabalik pa ang Doctors on TV. Yung male infertility kasi, ito yung inability of the couple to conceive a child. Hindi sila magkaroon ng anak o mabuntis yung asawa sa loob ng 1 taon
na walang contraception. In reality, sa sa mag-asawa, 25% babae ang may problema. 25% lalaki. 50% parehong may problema. 3 sa kada 100 lalaki maaaring may problema sa infertility. Okay, syempre, a good history and physical examination, very important yan. Tapos basic sa mga tests natin ay sperm analysis. Ang sperm analysis, kailangan yan 2. Of course, yung ultrasound ng testicle. Para makita nga kung mayroong varicose veins o kung yung testicles mo maliit. Yung, di ba, yung mga nagkakaroon ng beke, ng mom, isa sa mga reasons yun, tapos namaga yung itlog. Tinatawag natin ng mom's orchitis. Napakalaki yung chance na hindi sila mag-produce na after that ng sperm. Kasi, ang nangyayari, nagdi-develop ang katawan ng lalaki ng antibodies fighting the sperm. So, every time magpuproduce ng sperm, nakikita ng katawan na foreign, pinapatay niya. Medyo kailangan high protein para, that's the one that gives us energy. So, para mas maganda yung production natin, mas merong food and energy yung ating sperm. Wala masyadong bisyo. Dapat talaga walang bisyo. Yeah. Alak, sigarilyo, totally give up. Kasi hindi ka makakaproduce ng magandang sperm eh. Tapos, you need a good amount of rest. At least 6 hours, preferably 8 hours. Hindi ito yung 6 hours total or 8 hours total. Dapat yung Continuous and deep. Continuous, yes. Oo. Tapos, kailangan hindi ka pumupunta sa mga maiinit na lugar. Mhm. So that means hindi ka magsusuot ng briefs na na mainit kasi boxers, in shorts. Tapos hindi ka pupunta sa mga maiinit na lugar gaya ng yung sauna, Yeah. yung steam bath, yung hot showers, yan, tapos yung under the sun, yung mga ganon dapat iiwasan natin yon. Magandang umaga mga kasangbahay. I'm Dr. Katrina Florcus Dacanay, your pediatrician for today. Karaniwang nakikita sa mga matatandang lalaki ang prostate cancer. Isa ito sa mga nangungunang uri ng cancer sa mga lalaki sa bansa. Bagamat hindi ito common sa mga batang lalaki, ay maaaring habang bata pa ay umpisahan na upang mapangalagaan ang kanilang prostate. Kaya naman ating alamin, ano nga ba ang mga healthy lifestyle para makaiwas sa panganib mula sa prostate cancer habang bata pa? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw, so let's start our discussion now. Ang prostate cancer sa mga bata at mga teenagers ay bihira lamang, ngunit ito ay pwede pa ring mangyari. Sa US, mayroong about 100 na cases ng bladder or prostate cancer per year sa mga bata. Sa mga bata, ang kaso ng cancer na tinatawag na rhabdomyosarcoma ay maaring makaapekto sa prostate kasama ang iba pang bahagi ng katawan tulad ng bladder at testicular areas. May mga pagkain nga ba na pwedeng magpataas ng risk ng prostate cancer? Ayon sa ilang pag-aaral, ang pagkain ng red meat at processed meat ay pwedeng makapagpataas ng risk ng prostate cancer. Iwasan din ang mga pagkain na mataas sa saturated fats at ang mga pagkain na mataas ang asukal. Ilan naman sa mga pagkain na nakakatulong magpababa ng risk ng prostate cancer ay ang sumusunod. Una ay ang kamatis. Ito ay may lycopene na isang antioxidant. Mas mainam daw na lutuin ang kamatis upang ma-release ang lycopene sa mga cell walls ng kamatis. Ilan pa sa mga pagkain na mataas sa lycopene ay ang carrots, grapefruits, red bell peppers at ang pomegranates. Sumunod naman ang cauliflower at ang broccoli. Ang mga ito ay mataas sa vitamins, antioxidants at sulforaphane, isang phytochemical na nag-neutralize ng toxins at nagpapababa ng inflammation at nagpapabagal sa paglaki ng tumor. Ang berries tulad ng strawberries, blackberries at blueberries ay mataas din sa antioxidants na lumalaban sa free radicals. Ang salmon ay mataas naman sa omega-3 fatty acids which is good for the body. Ang coffee at green tea naman ay may antioxidants na pwedeng makatulong sa pagbaba ng risk ng pagdevelop ng prostate cancer. Nariyan din ang mga vitamin D-rich food tulad ng cod liver oil
wild salmon at ang dried shiitake mushrooms. Ang mga steps para ma-improve ang lifestyle ay makakatulong din na maiwasan ang prostate cancer at iba pang uri ng cancer. Isa sa unang steps ay ang pagbigay ng masustansyang pagkain sa mga bata tulad ng mas maraming gulay at prutas, pagbabawas ng matataba at matatamis na pagkain at ang pag-iwas sa processed food. Importante din na ma-maintain ang healthy weight at iwasan na maging overweight or obese ang bata. Turuan din ang bata na mag-exercise regularly upang lumakas ang katawan, mag-improve ang immunity at magbawas ng timbang. And of course, ang exposure din sa sunlight ay tumutulong sa immunity at para maiwasan ang cancer. And that's it mga kasangbahay. Sana marami kayong natutunan sa araw na ito. And always consult your pediatrician for your baby's health. Thank you again for watching today's episode. Ako po ulit si Dr. Katrina Flor Cruz Dacanay. You can contact me through my Facebook page and YouTube channel, Dr. Katrina Flor Cruz, Instagram and TikTok, katrinamd.ph. See you everyone in our next episode. Thank you for joining us, mga kasambahay! And of course, gusto ko din pong pasalamatan ng mga taong patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at suporta sa amin pong public service mission. Kuya Daniel Razon, maraming salamat po sa inyong walang sawang dedikasyon sa tunay na public service. At to BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio, may you both be blessed with good health and continued success, as well as all the members of the Management Committee of KDR Group of Companies. Siyempre, binabati ko yung aking kambal. Hi kay Iyo and kay Iya. Hi kay EJ. Hello kay Dr. Alain at sa mga pasyente po natin sa Barba Cabodil Health and Wellness Center. And siyempre, Nanay and Tatay, I love and miss you both so much. Hi kay Tita Leti and kay Deng Duarte. And of course, kay kina Mr. and Mrs. Jonathan Mooney of Delicates Food Corporation. Ayan. At sa atin po mga health partners, Doctors on TV would like to thank Capital Medical Center Incorporated, located at Quezon Avenue, corner Scout Magbanwa Street, Barangay Paligsahan, Quezon City. You may contact them through their trunk line numbers 0283723825 or 0253185100 or through their mobile numbers 0919-069-1890 hanggang 91 po. Yan. You may also visit their website at www.capitalmedical.com. Also, we would like to thank Soc Surgeon General Hospital. For inquiries, you may visit their website, www.sgh.doh.gov.ph. Doctors on TV would also like to thank River Valley Eye Center and Specialty Clinics Incorporated. For inquiries, you may visit their website at www.rivervalleyecsc.com. At kung gusto niyo pong balikan, mga kasambahay, ang mga segments today o i-share po sa mga kaibigan ninyong health enthusiasts, pwedeng-pwede po. Just visit our social media pages, www.facebook.com/doctorsontv and hit that subscribe button on YouTube at www.youtube.com/@UNTV News and Rescue. Naku, para lagi pa kayong una sa health info. At huwag niyo pong kalimutang tumutok ulit next Sunday, alas 9 ng umaga. That's 9 a.m. dito lamang po sa UNTV. And also, don't forget to like and follow my Facebook page. Just type Dr. Sara Barba Cabodil in the search box. Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat na nakisama sa isa na namang makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Ako po si Dr. Sara Barba Cabodil at ang lagi pong paalala namin, let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. Doctors on TV would like to thank Makati Medical Center, the hospital with the heart, located at Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Lindisont Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867, 02-824-9360, or you can email them at lgcsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at
317-7272. Barba Cabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Special thanks to Makati Medical Center, Dr. Saturnino P. Javier, Medical Director, Interim Co-President and CEO, Mr. Arnold C. Ocampo, Chief Finance Officer, Interim Co-President and CEO, Ms. Arlene L. Songko, Senior Vice President, Ms. Monica Reyes Dizon, Assistant Vice President, Mr. Mark Punelas, Makati Medical Center Unit Head Manager, Communications and Special Projects.